Ginawan ko po ng video nung nakaraan yung napakagandang performance ng mga Pinoy sa round number 1 pa lang po ng Asian Individual Chess Championship 2025 na kung saan eto nga po si IM John Emmanuel Garcia tinalo po yung Super Grandmaster ng India na si Pranab. Ang tanong dito, ano ang kabuuang performance niya? Ayan, hindi po natin sabay-bayan na po ako kay Wesley. Ano bang nangyari? Sa next round po, round number 2, tinablahan niya po si IM Kitchen B na may rating na 2482. Ganon din, isang Chinese na naman, Renji Huang na 2491 yung rating, almost 2500. Tapos round number 4, tabla na naman si IM Gem kay Mutaya Al ng India, 2487. Tapos round number 5, tabla na naman. Aba, nag-aala Wesley na si IM Gem. Pero ang taas ng rating ng kalaban niya, si Alexandra Gorjakia ba to? Ito po yung lumaban sa World Championship match dati kay Juven Jun, close fight. Tabla. So maganda yung kanyang performance. Yun nga lang nung round number 6. Medyo nadali po siya ng Grandmaster from India na si Ganguly. Si Ganguly dating 2600 plus yan. Dating top 5 player ng India yan eh. Ngayon, round number 7, kalaban niya po isang Indian Grandmaster na naman. Ito po si Abhijit Gupta. Alam niyo bang si Abhijit Gupta ay, kung hindi po nagkakamali, World Junior Champion to eh. If I'm not mistaken, also 2600 na to dati. Talagang sa Asian Championship, matindi yan. At one of the top player po yan ng India before. Anong nangyari? Abay, tingnan po natin. Puti po si IM Gem. Siya po ay nag-knight F3 na sinagot ng G6, nag-D4, Bishop G7, and then G3. Yan talaga setup ni IM Gem. Madalas yung may G3 dito. Ang ginawa po ng black, nag-D5. Pagka D5, Bishop G2, nag-C6, and then castling. Pagka castling po, knight lang po sa F3, and then B3 lang, Ano to double fianchetto. According po sa chess.com database, Queen Pawns opening, Sucker Turk variation. At ang kadalasang ginagawa dito, nagkakasling, pero si Gupta, aggressive A5 ang tinire. Pagka A5, nag-C4 lang si Gem, na sinagot po ng A4, nagbawala. Libre po yung pawn, no? Kaso pag kinapture mo kasi madudurog pawn structure mo, baka nga pwedeng kainin din to, no? Anyway, ang ginawa, nag-Bishop A3 lang si IM Gem na sinagot ng Knight E4. At pagka Knight E4, solid lang na nag-E3 si IM Gem dito. At dito na, pagka E3 po, tumira na ng nobility ito pong si Gupta. Kasi ang ginawa before Bishop F5, pero siya po ay tumira ng castling lang. At pagka-castling, nag-knight develop na si IM Gem. Medyo hinahamon po yung kabayo na sinagot ng Bishop F5. Tapos kinapture po yan. Binawi po ng Bishop and then queen lang sa may E2. Tamang develop lang ng Reyna. Ito naman si Gupta, nag-Rook E8 intending to go push ba? Hindi ko sure. Siguro umiwas lang doon. Anyway, sinagot po yan ng Rook C1. Ayun pala yung Queen E2, no? Dito pala gusto maglaro ni IM Gem. Bubuksan po siguro yung C-file. Anyway, nag-Knight D7 develop po yan si Gupta and then nag-capture na nga para mabuksan yung C-file na binawi ng Bishop. Pagkakain sa Bishop, queen lang sa may C2. Dumipensa lang si IM Gem sa kanyang B3 pawn na kung saan Bishop takes F3 ang pinawalan nitong si Gupta. Pagka Bishop takes F3, kinapture po yan and then nag-E5. Yun pala. Kailangan niyang i-eliminate yung kabayo para pagka E5 niya, pagka takes mo, knight takes, may pressure doon, no? Baka makapasok. I'm not sure kung anong plano, pero si IM Gem, nag-bishop lang sa may B2. Hindi niya kasi matikman no? Pag tinikman niya kasi bukod po sa may pressure dito, yung bishop mabubuksan doon. Kaya dinipensahan. Ngayon, ano pong problema ng depensa na yan? Pagka takes po, bishop takes, pawn takes, may konting problema later on si IM Gem, which is yung kanyang isolated pawn sa may D4. Pero anyway, sabi ng engine, equal lang ito Yun nga lang, mas madaling laruin ng konti sa itim, no? Ang ginawa po dyan, nag-Queen F6, putting pressure po sa may pawn at sa may bishop na kung saan dinipensahan ng Queen C3. Kinapture po yung pawn, binawi din ng pawn, and then nag-Rook takes, pinapalit, takes, and then knight lang sa may F8 ang plano
Etong weak pawn na to, baka tatadta rin po yan ng atake. Tingnan natin, no? Pagka knight f8, nag-rook sa may b7, hindi naman pwedeng ikaw lang ang atake. Sabi na IMGM, ako din. Pressure po yung b7 na dinepensahan ng rook e7. Nag-bishop lang po dun sa may g4, aba. Ramdam na ni IMGM yung threat binantayan na. Kaya ang ginawa po niya, nag-h5. Pagka h5, bishop h3, nag-rook pumasok. May threat po siya dito na kung saan tinirahan lang ng f4. Pagka f4, nag-queen e7 naman. Medyo nakakatakot yung position ni Anjam dito, no? Kasi ang lakas ng position ng mga major pieces Ang kagandahan, may bishop siya na nakadepensa sa mga weaknesses niya, no? Anyway, tumira po yan ng bishop f1 hitting the rook, na kung saan umatras, hitting the queen. Ayan. At yung hitting the queen na yan, mali pala yan. Ang tamang tira pala kasi talaga dito. Bakit po mali ito? Hindi siya linagyan ng X Pero kanina kasi slightly better daw po yung item. Pero dahil sa rook e3 na tira, aba, IMGM, nakita ng napakagandang sacrifice. Rook takes b7. Sabayan lang, sir. Kasi pag kinapture mo ito, malilibre ito. Pag kinapture mo ito, malilibre yun. At ang ginawa nga po niyan, umiwas. Nag-queen lang po sa may e4. Siyempre, inatake yung reyna, umiwas po yan sa may c5. Anong pinakapunto niyan? Pwede siya dito, mape-pressure niya po yung kabayo. Ang sinagot naman dyan ni Gupta, nag-rook f3. Interesting, no? Sige, subukan mo to. Pero uunahan kita. Check. Pagpunta ka dito, check. Mate. Ganun mangyayari, no? Anyway, ang ginawa po niyan, nag-win sa may e5 na kung saan wala kang check ngayon. At pag kinapture mo pa nga, pawn takes, aba, lamang pa si IMGM doon. One pawn up aba. Ito naman po si Gupta, siguro sabi niya, aba, pag kinapture ko yan, tagilid ako, di natin kakapturein yan. At since lamang siya sa oras, ang oras po ni Gupta, 39 minutes, si Jem is 5 minutes na lang, medyo pressure rin natin ang gusto. Ang ginawa niya po ay queen c2 na mali. Mali pala yan. Ang pinaka-threat po kasi niyan, ito. Yan po yung threat niyan Ngayon, anong problema? Ang ganda ng threat. Ang tira pala na yan, pwedeng sagutin ng simpleng, ang tindi nito, bishop c4. At pagka bishop c4 mo, safe na safe ka na. Safe na safe away, no? Kasi nga, winning na yan. Seryoso, safe na safe. Wala pong mga check sa ilalim yan kasi angat lang. Hindi po makatulong ng check dito. Threat pa yung tore. Yung check po dito sa F2, let's say, pakita ko lang, hindi ito ginawa check sa F2, tatakbuhan mo lang dito, yung akala mo, inatake ka na ng gusto, pero wala na palang check. Wala nang check. Hindi maka-check dito, hindi dito, may reyna. May pressure dito sa F7. Grabe kadali na pala pagka ganyan. Ibalik natin, no? So, dito po, less than 3 minutes si IMGM. Ang ginawa, nag-knight e6 na lang. Depensa po sa F7 na sinagot lang ng rook b8. At pagka rook b8, humarang na naman ito. Ang pinantapos, dalawang sunod na brilliant sacrifice. Ito yan, no? Tingnan nyo, less than 3 minutes, Boom. Sacrificing the bishop. Anong mangyayari pag tinakes? Pakita ko lang. Pag tinakes po yan, magkakaroon po ng rook b7. Ayan, halos mati na po. Saan ka pupunta? Pag dito kasi mati. Pag umarang kakain, tapos eventually mamamati din. Okay? Kaya hindi po tinakes yan. Ang ginawa po niyan, nag-king move. Ayun. Siguro magtataka kayo, libre. Pag kinapture mo, ikaw mati, uunahan ka. Di ba? Teka lang, medyo, ang ganda ng tira na to. Di ba? Ang ganda ng tira na to. Baka makasurvive pa. Baka lang. Pero, hindi. Kasi, sinundot yan ng another brilliant sacrifice. Bishop to g8 na persado ka ng mag-takes. Kasi, pag pumunta ka dito, checking ka dun sa ilalim. At pag naman ikaw ay kumapture, na yun na nga po yung ginawa, eto lang pa na puso, queen e6.
wala kang mapuntahan. Pag pumunta ka dito, capture. Siyempre, angat ka dito, at least depensado pa. Aba, Queen E7 check. Resign. Resign na. Kasi pag pumunta ka dito, capture with a check, bababa ka na naman, mate. Pag bumaba ka naman immediately, rook takes. Ubos. Grabe. Ibig sabihin, 2 gem na tinalo ni IM Gem. And then, pagkatapos po ng round na to, natabla siya kay IM Ila Party nung round number 8. At nung round number 9, another Grandmaster yung kanyang kalaban na si Grandmaster Pranit, na kung saan nauwi sa tabla. And it turns out, nagtanong po ako kay IM Gem kung nakakuha siya ng Grandmaster nom, kasi ang ganda ng performance niya eh. Ang performance rating niya is at 2567 eh. May isa siyang talo pero 2 panalo, and then yung tabla niya sa mga matataas ang rating. So akala ko makakuha siya ng at least 1 GM norm, no? Pero it turns out, last round pala, in a must-win situation siya. Kaso eto na nga po, nauwi sa tabla, nakita nyo, pinerpetual po siya dyan eh. Ayan o. Na-perpetual po siya dyan eh. Ayan o. Walang magawa, may pass pawn siya, pero yung king niya hindi safe, na tabla. At dahil po sa tabla na yon, hindi niya nakuha yung GM norm. Pero grabe ka solid yung performance ni IM Gem dito, no? Nakakabilib. Ang dami talagang Pinoy. Malaki chance, no? Pag lumalaro ng mga international tournament na ganito, sumisilat ng mga Grandmaster kahit hindi Grandmaster eh. Kaya ako naniniwala ako isang magandang suporta sa mga Pilipino tulad ng nangyayari sa India, na kung saan makapag-focus lang ang Pinoy sa paglalaro ng chess at hindi sa pag-iisip kung paano yung babayaran yung mga gastusin, hotel, plane ticket, registration fee. Malaki yung chance natin eh. Anyway, grabe ang mga Pinoy, no? Ano po ba ang naging final standing sa torneyong ito? Ipakita po natin. Ayan po, ang nag-champion po is from Iran. Ayan, 7 points. Tapos si Nihal Sarin, actually, magkalaban sila ni Danesh last round. Tinalo niya to eh. Pero winner over ata hindi ginamit eh. Iba ata tiebreak yan by rating ng nakalaban mo eh. Tapos nag-qualified ata top 2 or top 5 yan ang qualified sa World Cup na may chance na makapunta sa candidates at makalaban ng World Champion pag nanalo sa candidates. Ayan po. Daming Indian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puro Indian, no? Ayan o. Nasaan si IM Gem? Uy, malayo si Northernbeck Yakubawe ba? Daming Indian, no? No? Oh. Si IM Gem, ayan, pang 40 siya. Ayan po yung overall performance. Isa lang talo niya, tapos maraming tabla. Tataas ang rating ng nakatabla niya, oh. Almost 2,500 yung mga nakatabla niya. Oh. Ayan. And hindi lang siya yung sumali, may other Pilipino pa, like si IM Paulo. Maganda din performance si IM Paulo nung simula. Ayun po, pang 4.5 si Paulo, pang number 81, tapos si Daniel Quezon is for 86. So, mabigat kasi ang lineup po dito po sa Asian individual talaga. Talagang susugurin yan ng mga top players sa buong Asia na hindi pa qualified sa World Cup. Kasi very important yung torneo na si Wasi lagi naglalaro dyan dati nung nasa Pilipinas pa, kaya nagka-qualified siya sa World Cup. Naalala niyo yung World Cup niya na tinalo niya si Ayubanchuk. Ayan, sa mga ganyan niya kinukuha yan eh. Kaya nakapag-World Cup siya dun eh. Anyway, muli ito po yung Coach PD Master Daniel Gauso. Marami pong salamat sa inyong support hanggang sa muling pagkikita. Kaya gusto mga kabiyahe, don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.